أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga binamahal kong mga bagulang at mga kapatid sa panampalataya, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa inyo lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay patungkol sa usul as-sunnah ni Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, na kabilang sa mga aimma na kilala natin sa kanyang akida at sa kanyang madhab. Ang ating pag-usapan na paksa ay fadlus sahaba wa afadiluhum. Ibig sabihin, ang kainaman, kabutihan ng mga sahaba o kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pinakamainam sa kanila. قال الإمام أحمد رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Okay. Dito, sinabi ni Imam Ahmad na kabilang sa dapat paniwalaan ng isang tao upang siya ay mabilang sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah ay ang kanyang sinabi na wa khairu hadhihi al-umma, ang pinakamainam sa umma na ito, yung nasyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakauna ay si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang pangalan ni Abu Bakr ay si Abdullah bin Uthman at-Tamimi o at-Taymi. Si Abdullah bin Uthman ay unang khalifa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ay namatay sa edad na 63 katulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay nagkaisa ang mga sahaba sa kanyang panahon na siya ang pinakamainam sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. At siya rin ay pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran. Ganun din na pinuri siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nagkaisa ang mga sahaba na ang pinakamainam sa umma na ito pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, na ang kanyang anak ay si Aisha radhiyallahu anha ay asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng isa sa kanyang mga sahaba, "Ya Rasulullah, sino ang pinakamamahal mo na tao?" Sinabi niya si Aisha radhiyallahu anha. Sinabi niya sa mga kalalakihan, "Ya Rasulullah," sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang abuha, ang kanyang tinatawag na ang kanyang tatay na si Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. At pagkatapos ay si Umar ibn al-Khattab. Si Umar ibn al-Khattab ay tinawag na unang Amirul Mu'minin. Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, na tinatawag na Abu Hafs ang kanyang kunya, na si Umar ibn al-Khattab na siya ay nagmuslim sa pang-5 taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kabilang sa pangalawa o siya ang pinaka mainam sa mga sahaba pagkatapos ni Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, at yan ay napagkaisahan ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tinawag siya na Al-Faruq, at kabilang sa mga kainaman ni Umar ay natatakot sa kanya o ang mga tinatawag na syaitan o iblis, dahil kapag siya ay dumaan sa isang daanan at nandoon si iblis, ay umaalis dito si iblis. Kabilang yan sa tinatawag na mga kainaman ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. At pagkatapos ay si Uthman bin Affan. Si Uthman bin Affan ay tinatawag na kilala na pangalawang tinawag na Amirul Mu'minin o tinatawag na pangatlong khalifa. At ang una si Abu Bakr as-Siddiq, pagkatapos si Umar, pagkatapos si Uthman bin Affan na tinawag na pangalawang Amirul Mu'minin, dahil ang unang tinawag na Amirul Mu'minin ay si Umar ibn al-Khattab, itong pangalan na Amirul Mu'minin. At pagkatapos ay siya ay tinawag o kilala na Dhun Nurain, dahil napangasawa niya ang dalawang anak na babae ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung namatay ang isa dito, ay pinakasal sa kanya ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ang isa pang anak ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na babae. At kanya sinabi na kung mayroon pa akong isang anak, kung namatay pa ang kanyang asawa, ay ipapaasawa ko pa sa kanya. Ito ang kainaman ni Uthman ibn Affan
radiyallahu anhu. At pagkatapos ay sinabi dito na nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakhtalifu fi dhalik. So dito, isa sa dapat nating maintindihan na nagkais ang mga sahaba, ganun din ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah, ng pinakamainam pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Abu Bakr, yan ang pinakamainam pagkatapos ay si Umar. Yan ay hindi nagkaroon ng tinatawag na khilaf sa bagay na yan. Ngunit pagdating kay Uthman at kay Ali bin Abi Talib ay nagkaroon sila ng dalawang pananaw. Ang jumhur, karamihan sa mga ulama, karamihan sa mga sahaba ay sinabi nila na mas mainam si Uthman pagkatapos ay si Ali bin Abi Talib. Ngunit sa panahon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay sila ay tinatawag na sinasabi nila, kaya nga sinabi natin ang jumhur ay sinasabi nila si Abu Bakr, si Uthman, at saka si Abu Bakr, si Umar, at saka si Uthman, at pagkatapos si Ali. Ngunit sa tinatawag na khilafa, sa khilafa ay ayon sa mga ulama ay sa khilafa ay nagkaisa ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah na ang karapat dapat na maging khalifa, mamuno, ay una-una si Abu Bakr as-Siddiq, na kung saan namuno at nagbigay ng mga payo si Propeta sallallahu alaihi wasallam na ito ay ang kanyang tinatawag na tinutumpak ay si Abu Bakr as-Siddiq na maging khalifa, pagkatapos ay si Umar ibn al-Khattab, at pagkatapos ay si Uthman bin Affan, at pagkatapos si Ali bin Abi Talib na tinatawag na apat na khalifa. Yung apat na khalifa na ito ay nagkaisa ang Ahlus Sunnah wal Jama'ah na sila ang pinakaunang apat na karapat-dapat na maging khalifa. Ngunit nagkaroon ng kunting pagkakaibang pananaw ang mga ulama at ang mga sahaba kung sino ang mas mainam kay Uthman at kay Ali, at ang jumhur ay sinasabi nila na si Uthman bin Affan, at ang iba naman, ang mga ulama ng Kufa ay kadalang sinabi na si Ali bin Abi Talib. Ngunit ganun pa man, sinabi ni Imam Ad-Dhahabi rahimahullah na sila ay maaring ang kanilang tinatawag na kalalagyan sa paraiso ay magkaparehas dahil sila ay mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, na sila ay mga mabubuti at may inam na mga tao. At ganun pa man, pagkatapos ay sinabi dito, nuqaddimu haula'i thalatha kama qaddamahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakhtalifu fi dhalik. At dito, sinabi dito na inuna natin ang tatlo, katulad ng nabanggit natin, katulad ng pagpili ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi sila nagkaroon ng tinatawag ng hindi pagkakaunawaan sa bagay nito, dahil sinabi nga natin majority ay sinabi nila na Abu Bakr, Umar, pagkatapos ay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu, at pagkatapos ay si Ali. So ditong tatlo na ito, itong tatlo na nabanggit dito ay halos ito ay tinatawag na majority ng mga ulama, which is ang si Abu Bakr, si Umar, wala tayong problema doon, si Uthman, saka si Ali, doon sila nagkaroon ng khilaf, at ang sinasabi natin na majority ng mga ulama sa mga sahaba ay inuuna nila si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. At pagkatapos ay sinabi niya, pagkatapos si Ali bin Abi Talib, sinabi na, thumma ba'da haula'i thalatha ashabu shura al-khamsa. Pagkatapos ay binanggit niya rito, ay pagkatapos ng tatlo na ito, Abu Bakr, Umar, Uthman, pagkatapos ay itong ashabu shura na sinasabi na 5. Okay? 5. At dito ay si Ali bin Abi Talib, sinama dito si Ali bin Abi Talib, si Talha bin Ubaidillah, saka si Zubair bin Al-Awwam, si Abdurrahman bin Auf, si Sa'ad bin Abi Waqqas. At dito ay dapat natin malaman bakit siya tinawag na Ashabu Shura. Ashabu Shura, nung namatay si Umar bin Khattab, ay hindi siya nag-iwan ng isang tao, kundi siya ay pumili ng sa ibang itong tinatawag na anim na mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dito ay pinili ni Umar bin Khattab ang mga tao na ito na sila ang pipiliin na maging khalifa pagkatapos ni Propeta o pagkatapos ni Umar nung siya ay namatay.
at kaning sinabi na ito ang pagpipilian nyo. So itong Ashabu Shura, sila yung nag-usap-usap at sila ay nagrekomenda sa bawat isa sa kanila at pagkatapos ay doon napili nila ay si Ali, si Uthman bin Affan. Pagkatapos ay nung sa panahon naman ni Ali ay pinili siya ng mga sahaba si Ali bin Abi Talib. So ang pinakauna rito sa pagkamatay ni Umar bin Khattab ay kabilang dito sa kanyang pinili, maliban kay Uthman bin Affan, ay si Ali bin Abi Talib. Si Ali bin Abi Talib. Si Ali bin Abi Talib ay isa sa mga unang nagmuslim sa mga kabataan. Siya pinakaunang nagmuslim at asawa niya ang anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Fatima at kabilang sa pinakamainam sa mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din na si Talha. Si Talha bin Ubaidillah kabilang sa mga 10 mubashirin na biljannah, binalitaan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa. Ganun din si Zubair bin al-Awwam na kabilang sa mga binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng paraiso na siya ay nabubuhay pa. Kasama sila sa mubashirin na biljannah. At ganun din si Abdurrahman bin Auf. At ganun din si Sa'ad bin Abi Waqqas na kabilang sila sa tinatawag na Ashabu Shura. So dito, ang Ashabu Shura ay kabilang sa tinatawag na binanggit na pagkatapos ng tatlo na ito, Abu Bakr, Umar, Uthman, ay pagkatapos yung Ashabu Shura na ang lima ito, si Ali bin Abi Talib, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, at saka si Sa'ad, na sila ay tinatawag na kulluhum yasluhu lil khilafa wa kulluhum imam. At sila ay yasluhu. Ibig sabihin ay maaari silang sila ay katanggap-tanggap na maging khalifa, mamuno pagkatapos ng mga tinatawag na mga khulafa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kulluhum imam, at lahat sila ay imam. Sila ay pinili ni Umar bin Khattab dahil sa pinakamalapit sila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at kabilang sila sa 10 al-mubashirin bil jannah, 10 binalitaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makakapasok sa paraiso na sila ay nabubuhay pa. At pagkatapos ay sinabi ni Imam Ahmad bin Hanbal, wa nadhabu fi dhalika ila hadith Ibn Umar. At dahil dito sinabi niya ay tingnan natin ang hadith ni Abdullah ibn Umar na anak ni Umar ibn Khattab radiyallahu anhu na kabilang sa mga kabataan ng mga sahaba na kung saan ay mga maalam sa mga sahaba na kanisabi, kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun, Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskutu. Sabi dito ay tunay na binibilang namin, at binibilang namin, ibig sabihin ay wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayy, at ang Propeta sallallahu alaihi wasallam ay nabubuhay pa siya, at ang kanyang mga kasamahan ay nandun mutawafirun, nandun yung kanilang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kanilang sinasabi, binibilang nila ito na ang yung pagkakasunod-sunod ng mga sahaba sa kanilang kainaman, at hindi yung tinatawag na pagiging khilafa. Dahil yung pagiging khilafa ay 4 yun, Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, at hindi nagkaroon ng khilaf dito ang mga ulama, kundi sila ay nagkaisa, sila ay mga imam at naging karapat-dapat na maging tinatawag na khalifa ng mga Muslim. Ngunit dito yung kainaman nila. At dito sinabi na Abu Bakr, thumma Umar, thumma Uthman. At pagkatapos sila ay hindi nila tinutuloy, sila ay tumatahimik. Dahil nga sinabi natin, at pagkatapos ay nagkaisa. Pagkatapos ay sa mga ulama, pagkatapos nito ay nagkaroon ng pagkakaisa na pang-apat si Ali bin Abi Talib. Sa unang panahon ng mga sahaba ay sila ay nagsasabi lamang na Abu Bakr, Umar, o Uthman. At noong dumating pa ang ibang ang tinatawag na lumipas ang panahon ay nagkaisa ang mga sahaba at mga tabi'in, ang mga ulama ng tabi'in na pang-apat sa pinakamainam sa mga sahaba ay si Ali bin Abi Talib. At pagkatapos sinabi niya, thumma min ba'di ashabi shura ahlu badrin minal muhajirin. Sinabi dito na kung saan ay pagkatapos ng ashabu shura, nabanggit natin na mga pangalan nila, ay ang ahlu badr minal muhajirin. Yung
mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na kabilang sa nakipaglaban sa labanan ng Ghazwat Badr. Ang labanan ng Badr ay kabilang sa tinatawag na unang labanan na kung saan nagtagumpay dito ang mga Muslim sa tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. At dahil dito ay kabilang dito, karamihan dito ay mga muhajirun at mayroong kasama sila na mga ansar. At dito sinabi niya, Ahlu Badri minal muhajirin, yung nakapunta, nakasama sa labanan sa Badr na kabilang sila sa mga muhajirin. Bakit? Ang mga muhajirin ay bago pa naghijra si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay naniwala kay Propeta at dumaan sila sa maraming mga pagsubok. Kaya sila ang pinakamas mainam kaysa mga ansar pagdating sa pangkalahatan. Pero maaring may isa sa mga ansar na mas mainam kaysa ibang mga muhajirin. Pero pangkalahatan ay mas mainam ang mga muhajirun kaysa mga ansar. Dahil sa sila ay mas naunang nagmuslim at mas naunang tinatawag na nakaranas ng mga iba't ibang mga paghihirap o tinatawag na mga pagsubok sa panahon na sila ay nasa Makkah pa. At pagkatapos, thumma ahlu badrin min al-ansar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at pagkatapos dito sabi na yung nakipaglaban sa Badr na kabilang sa mga ansar. So muhajirin nakabilang sa mga nakipaglaban sa Badr at saka yung nakipaglaban sa Badr na kabilang sa mga ansar. So muhajirin tapos ansar. At pagkatapos niya ala qadri al-hijrati was-sabiqatu awwalan fa awwalan. At ang katumbas dito ay yung naunang naghijra. Ang pinakaunang naghijra. Pagkatapos sabi natin mga muhajirun, kung pantay sila, saan na sila ay muhajirun, ang pinakaunang naghijra sa kanila, ang pinakaunang nagmuslim at ang pinakaunang naghijra sa kanila ay sila ang mas mainam kay Propeta, mas mainam sa mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabu Rasulillah al-qarn alladhi bu'itha fihim. Sabi dito, at ang pinakamainam na mga tao pagkatapos ng mga muhajiru at saka mga ansar ay yung tinatawag na ashabu Rasul, yung ibang tinatawag na mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, dahil mahigit sila 100,000, mahigit 100,000 ang dami nila. At pagkatapos al-qarn alladhi bu'itha fihim, ibig sabihin yung panahon na kung saan dito ay ipinadala si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil nakita nila, sabi dito, kullu man sahibahu sana. Lahat ng mga nakasama niya, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ito man ay taon, ito man ay buwan, ito man ay araw, ito man ay oras, aw ra'ahu fahuwa min ashabi, o nakita niya si Propeta sallallahu alaihi wasallam ay mabibilang sa mga sahaba, lahu min as-suhbati ala qadri ma sahiba. Siya ay matatawag na sahaba na ngunit nakadepende ito sa ang kanyang kainaman sa tagal na kanyang pagsama kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadara ilayhi nadra. Yung mga narinig nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung mga bulag naman ay narinig nila o kaya ay nakasama nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay sila ay kabilang sa mga may inam mula sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagkatapos ay sinabi niya, فَأَدْنَاهُمْ صُحْبَةً هُوَ أَفْضَلُ مِنَ الْقَرْنِ الَّذِي لَمْ يَرَوْا. At siyempre, at ang tinatawag na mainam, pagkatapos nila ay yung siyempre yung mga sahaba, dahil nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam, at siyempre mas mainam sila kaysa mga sumunod sa kanila na hindi nila nakita, hindi nila nakasama si Propeta sallallahu alaihi wasallam, kahit na sila walau laqullaha bi jamil a'mal kana haula'i alladhina sahibu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'ahu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi walau sa'a afdalu li suhbatihi min at-tabi'in walau amilu kull a'malil khair. Sinabi dito, kahit na napakaraming gawain ng isang tao, mga tabi'in at bawat tabi'in, pero dahil sa hindi nila nakita si Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay mas mainam pa rin sa pangkalahatan ang mga sahaba na nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sila ay naniwala sa kanya. Isa sa mga nabanggit na tinanong si Su'ila ibn Mubarak, isa sa mga tabi'in, isa sa mga ulama, na tinanong siya, Muawiyatu afdalu
sabi na anong mas mainam? Si Muawiyah o si Umar bin Abdul Aziz? Isa sa mga tinawag nila na panglimang khalifa dahil sa kanyang pagiging makatarungan, pagiging mabuting tao. Sinabi niya, pero ang sinagot ni Ibn al-Mubarak, la turabun min khari Muawiyah khairun min Umar bin Abdul Aziz. Sabi niya yung tinatawag na ito yung lupa. Ibig sabihin yung tinatawag na mas mainam, sabi niya si Muawiyah, syempre dahil siya ay nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kahit na gaano kainam itong si Umar bin Abdul Aziz, ay syempre ay meron pa rin pangkalahatan na kainaman at mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang sahaba, ayon sa ating mga ulama, ay sabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, kanya sinabi, anna sahabiyyu huwa kullu man ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahdah wa mata 'ala al-islam. Sila ang nakita nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam o nakasama nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam kahit na napakabilis na panahon, kahit na isang oras, isang minuto, nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o nakasama nila si Propeta sallallahu alaihi wasallam wa mata 'ala al-islam. Sila ay namatay na sila ay mga Muslim at mananampalataya, sila ay matatawag ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit magkakaiba ang kanilang kainaman, nakadepende ito sa tinatawag na tagal na pagsama nila kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ni Abu Bakar, katulad ni Umar, si Uthman, si Ali, na sila ay malalapit na mga tao kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sila ay mas mainam kaysa ibang mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga dalil ay sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi فلو أنفق أحدكم مثل أهد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na wag kayo magsalita ng masama sa aking mga kasamahan, mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil kung ang isa sa inyo ay gumastos ng kasing laki ng Uhud, ang Jabal Uhud, yung napakalaking bundok sa Medina, na ito ay ginto at ito ay gastusin para kay Allah, ay mas mainam ang ganitong mabalagamud. Ibig sabihin ay hindi niya naabot ang ginastos ng maliit na ginastos ng mga kasamahan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanilang panahon. Yan ay isa sa mga kainaman ng mga sahaba ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ipinagbawal niya na sila ay pagsabihan ng masasama, ganun din na yung mga gawain nila ay napakadakila dahil sa panahon na kung saan sila ang unang naniwala kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ganun din na sinabi sa hadith na Imam Bukhari, ayatul munafiqi bughdul ansar wa ayatul mu'mini hubbul ansar. Ay ang kabilang sa mga tanda ng munafiq ay ang kamuhian mo ang mga ansar, at kabilang sa tanda ng pananampalataya ay ang pagmamahal mo sa mga ansar. At paano pa kaya ang mga muhajirin, subhanallah, na sila ang naunang mga nag-Muslim tumanggap ng Islam. Ito ay sa mga ansar. So ito ay tinatawag na kadakilaan, kainaman, kabutihan ng mga muhajirun at saka mga ansar, mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabilang sa mga dalil ay sinabi ni Allah sa Suratul Taubah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. Sinabi ni Allah na sila as-sabiqun al-awwalun, sila yung mga naunang mga muhajirun. Sabi nito na mga naunang mga muhajirun sa mga ansar. Alladhina ittaba'ahum sila yung tinatawag na sumunod sa kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala at tinanggap nila ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anhum wa radu'an, at sila ay nalugod kay Allah at si Allah ay nalugod sa kanila. Kaya ayaw man o hindi ng mga Shia ay ito ay mababasa sa Quran na sila ay kinalugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, radiyallahu anhum wa radu'an. At ano pa sinabi? وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ. At sila ay ipinaghanda ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mga paraiso na dito ay umaagos ang mga tubig. Subhanallah. Ito ay kabilang sa mga dalil. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala suratul Hadid
لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Sabi niya, hindi magkatulad ang silang gumastos qabla al-fath, bago pa yung tinatawag ng pagbubukas at pagsakop ni propeta sa Makkah, at sila'y nakipaglaban kasama ni propeta sallallahu alaihi wasallam, at yung pagkatapos ng pagdami ng mga Muslim, sabi niya, ulaika a'zamu daraja, sila ay mas malaki ang kanilang gantimpala min alladhina anfaqu min ba'd, at saka yung mga nagmuslim pagkatapos noon nung masakop ang Makkah. Wa kullu wa'da Allah, lahat sila ay tinatawag na ay mayroong gantimpala sa kanila na bibigyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero mas mainam ang mga naunang mga nagmuslim. Kabilang sa dapat nating malaman ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, la'alla Allah ittala ala ahli Badr faqala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay tiningnan niya ang ahli Badr, sila yung mga muhajirun, mga ansar na nakipaglaban sa Badr, at kanyang sinabi, faqal i'malu ma shi'tum, gawin niyo kung anong gusto niyo, kayo ay pinatawad ko. Allahu Akbar. Ito ay kabilang sa kainaman ng mga naunang mga Muslim, lalo na yung mga nakipaglaban sa labanan sa Badr. At dito, bilang panghuli, ay basahin natin yung tinatawag na mga pangalan na nabanggit sa summarize natin. Una-una ay nagkaisa po ang ating mga ulama ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, ganoon din mga sahaba, na ang khilafa ay sila ang pinaka-karapat-dapat, si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Muli sa kanilang kainaman, ang pinaka-nauna rito ay si Abu Bakar, si Umar, at pagkatapos si Uthman, pagkatapos ay si Ali. Nagkaroon ng khilaf dito, pero ang jumhur ay si Uthman, at pagkatapos si Ali, at pagkatapos yung tinatawag na al-ashar al-mubashirin bil Jannah, na sila ay si Zubair bin Awwam, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Sa'd bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, at si Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah, nakabilang sila sa 10 mubashirin bil Jannah, at kabilang ito sa dapat paniwalaan ng Ahlus Sunnah wal Jamaa, ang kainaman ng mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil sila po ay pinuri ni Allah sa Quran, pinuri ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, at ganun din sa hadith na 73 na kanyang sinabi na kung saan mahati ang tinatawag na aking umma sa 73, lahat sila ay papasok sa impyerno maliban sa isa. Tinanong, Ya Rasulullah, sino itong isa? Sabi niya, ay yung manatili sa aking daan at ang aking sunna at daan ng aking mga kasamahan. Yan ay kabilang sa mga kainaman ng mga sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa po ay nakapulot tayo ng aral sa oras na ito, at hiling ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na mabilang tayo sa mga tao na makakasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso, at ganoon din ang mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nawa ay gantimpalaan tayo ni Allah, tagapin sa atin ni Allah ating mga mabuting gawa. Ako muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.